Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Maraming salamat po. And I was reminded nung inawit natin yan sa conference na dinaluhan ng ilang mga kapatiran ho natin kasama ako kahapon. It's about sola scriptura, the inerrancy of the scripture, the sufficiency of the scripture, and the necessity of scripture. Talagang napakaganda na napaalalahanan tayo, naturuan tayo ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. And napakalaking bagay ho yun. And how I wish, mas marami pa sa ating mga kapatiran na maging involved. Medyo mas magiging active tayo i-promote yung ilang mga susunod na conferences next year para sa kapakinabangan ho ng ating mga kapatiran. And I would like to encourage ang mga kapatiran na mag-invest tayo sa mga ganon. Very minimal. Nagulat kami, doon sa 250 pesos na binayaran, meron ng study Bible na pag binili nyo more or less 1,000 plus, and merong maliit na libro na more or less 300-400 plus. And then may pagkain pa at may merienda pang masarap. So talagang and then napakaganda ng venue. So hindi talaga yun yung 250, hindi yun bayad. So yun ay para ma-offset lang. Kagaya nung ginagawa natin sa ating YouthCon, para ma-offset lang ng kaunti yung mga gastusin. Nevertheless, napakasulit. Kung pumunta lahat ng members natin kahapon, lahat tayo may study Bible, may ESV, student study Bible. So napakaganda. Nevertheless, I would like to encourage everyone sa mga susunod, lahat sa the next 5 years, yung Bulacan Gospel Conference na yun ay Sola Scriptura. Hindi ko alam masyado kung ano yung susunod na. Baka Sola Fide, Solus Christus, nawala sa Sola Gloria, and then Sola Gratia. Ayan, Sola Gratia. And mental blocks, si Brother Paul. So again, for the next 5 years or 4 years pa ay nakaset na yung mga tema, pero napaganda. And our church, ay nakatayo doon sa 5 solas, yung brochures ng ating church, nahandun yun. And yun ay isang napakagandang bagay. So tayo muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin as we go through or proceed sa ating lesson about Baptist distinctives. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupurit, pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kabanalan. O Diyos, salamat sa iyong salita na iyong pinagkaloob sa amin na basihan ng aming pananampalataya, pamumuhay, hindi lamang individual, kundi bilang isang iglesia. At Lord, aming pong hinihiling, tulungan, ingatan mo nawa kami, bigyan mo kami ng dagdag na pananampalataya, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong mga katotohanan. At hindi lamang yun, kundi mamangha kami sa iyong mga katotohanan. Lord, alam po namin na may bagyong parating, and alam din po namin na ikaw ang may hawak nito at hindi imposible sa iyo na ito'y alisin o ilayo. Nevertheless, O Diyos, gayon din, pwede mo kaming protektahan sa gitna ng bagyo. Ingatan mo po ang mga mananampalataya, ingatan mo po ang aming mga kababayan, at muli, as we seek to worship you even in this condition, nawa, Panginoon, ikaw ang aming maluwalhati. Tulungan, samahan, ingatan mo kami, O Diyos, turuan mo kami. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So let us have a review ng atin mga napag-aralan na. Muli, we are tackling about Baptist distinctives. Bakit wala tayo sa atin mga... Hintayin lang natin. So we're tackling about Baptist distinctives, at ang ibig sabihin niyan, what makes Baptist distinct? Ano yung nagpapaging iba? Ba't hindi tayo Presbyterians? Ba't hindi tayo Seventh-day Adventists? Ba't hindi tayo Methodists? So on and so forth. Well, isa sa mga kauna-unahan dyan ay we believe the gospel. Pag hindi nananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, pag naniniwala sa ibang paraanan ng kaligtasan or si Jesus si Jesus plus gumawa ka na mabuti, si Jesus plus sumunod ka, si Jesus plus paanib ka, well, again, we do not see it as Christianity. So doon pa lamang ay nabubukod na tayo mula sa iba. Now, within evangelical Christianity, that is mga nagpo-profess na naniniwala sa Ebanghelyo by faith alone, through Christ alone, by grace alone, ano yung nagbubukod tangi na sa atin? Bakit tayo Baptist? So sinasagot natin yan, wala pa rin ho ba? Yung pa ring link nung nakaraang linggo sa Video Ninja. Ayun. Thank you very much po. Ay, nandun sa likod, wala sa harap.
Yun. So, our first distinctive is we believe in biblical authority. Ano ho? Hindi tayo niniwala sa ibang otoridad, wala tayong mga bulong mula sa alapaap, hindi tayo niniwala sa mga panaginip at mga mensahe mula sa mga anghel. Tapos na yon. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos ay nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak, at ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagtalaga ng mga saksi, which are the apostles, and we have their writings with us in the New Testament. So muli, biblical authority, pero meron pang nagbubukod tangi sa atin dyan with the primacy of the New Testament. Bakit? Sapagkat ang church, the New Testament church, is not disclosed in the Old Testament. Ang sabi sa Ephesians, ginamit yung salitang mystery. Ang ibig sabihin ng mystery ay nakatakip pa. Pero pagdating sa bagong tipan, ang takip na ito ay inalis na. Therefore, the doctrine and structure of the church are revealed in the New Testament. So when it comes sa church, ang ating unang pupuntahan ay ang bagong tipan. So pagdating sa order, pagdating sa pamumuhay, anong ginagawa, anong misyon, anong katangian, anong sinong bumubuo sa church, we look primarily in the New Testament. Next, isang nagbubukod sa atin, lalo na sa ating mga Presbyterians na kapatid, ay kahapon. Yung conference kahapon ay mayroong mga Presbyterian, mayroong mga Charismatic, pero napakaganda na pakinggan nila ang Sola Scriptura. Nevertheless, we believe in believers' baptism. Meron akong kaibigan na kausap kahapon, siya ay isang Presbyterian na iniwala siya sa pagbabautismo ng mga bata, hindi for salvation. Walang kinalaman sa paghuhugas ng kasalanan, but as we have studied, binasa natin yung materials mismo galing sa kanila, na ito ay bilang covenant sign. Nevertheless, we believe as Baptists sa believer's baptism or credo baptism. We insist na meron tatlong pangunahing kailangan. Proper subject, sino? Proper meaning, ano ba ito? And then proper mode, paano ba ito? Ang proper subject natin ay walang iba kung hindi ang mga merong credible na pagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So kung ang isang tao ay walang pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus, hindi sila binabautismuhan. Now, as we have clarified, tayo ho ay nakatira sa isang bansa na babad sa lengguwahe ng Kristyanismo. Lumabas ka dyan at tanungin mo ang 10 tao, halos if not 90% or more ay magsasabi na sila nananampalataya kay Jesus, pero pag talagang inalam mo ay hindi sila nananampalataya ng tunay sa Ebanghelyo. So we must be careful sa bagay na yon. Proper meaning, ang bautismo ay simbolo ng spiritual na katotohanan ng pakikipag-isa ng Kristiyano kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. And then proper mode, paano ang bautismo sangayon sa Biblia? Ano mismo ang ibig sabihin ng word na baptize? Sino nakakalala? Submerge. The very word mismo, ang ibig sabihin mismo ng salitang baptize ay ilubog. Okay, so we believe the proper mode of baptism is through sinasubmerge or palubog. So proper subject, proper meaning, and proper mode. And then, tinapos natin to last Sunday, biblical church membership. What we can find in the Bible is merong recognized parameters, merong among you, that is among believers, and then pwedeng ilabas o dapat ilabas. Merong mga ini-excommunicate na mga members sa church. And then number 2, merong involvement and commitment of the members of the church to one another. Involved. O hindi sila walang pakialamanan. Yun yung larawan ng isang iglesia sa salita ng Panginoon. Ang totoong bahagi ng iglesia ay hindi papasok lang at lalabas at walang pakialam sa iba. No. Nakita natin yan. Hebrews 10:24, and let us what? Consider, give attention to one another. Ang Kristiyano ay nagbibigay dapat ng atensyon sa isa't isa. Primarily to what? To provoke unto love and to good works. Ang layunin natin ay itulak ang isa't isa sa pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa and sa paggawa ng mabuti. Kailangan natin to, mga kapatid. Kailangan ko to.
na itulak niyo ako at ako pangunahin sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ay itulak kayo sa pagmamahal at sa paggawa ng mabuti. At isa sa mga pangunahing paraan na nagagawa yan, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Yes, purihin ng Diyos na meron tayong mga group chats, nagkakamustahan, nagpapaalalahanan. Purihin ng Diyos na merong mga online. Purihin ng Diyos sa mga home Bible studies. That is good. Pero wala at hindi ito papantay sa inilagay mismo ng Diyos na pagsasama-sama ng mga mananampalataya. So therefore, ang Lord's Day gathering ng mga Kristiyano ay hindi isang bagay na kung type lang natin. Ito'y isang bagay na kailangan natin. At nawa ay ito ho ay makumbinsi tayo sa pamamagitan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Nagpapaalala tayo sa isa't isa, tinuturuan natin ang isa't isa. Bakit? And so much the more as you see the day approaching, lalong lumalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. And then number 3, there is a dedicated relationship between members of the church and their elders. Elders. So merong dedicated. Ibig sabihin, dedicated, parang pag sinabi, this song is dedicated to my wife. Madami mang nakakapakinig, yung kanta na yon ay para sa kanyang asawa. At ganoon din sa relationship between members and the pastor of the church. Maraming mga churches, pero yung pastor ay dedicated sa member ng church na kung saan nilagay siya ng Panginoon. At maraming mga members, pero yung mga members ng local church ay dedicated sa pastor na inilagay sa kanila ng Panginoon. Hebrews chapter 13 verse 17, members to elders, obey them. This is the writer of Hebrews talking to the believers, mga members ng church, obey them that have the rule over you and submit yourselves. So merong inilagay ang Diyos na nagro-rule. Merong inilagay ang Diyos na may authority over sa mananampalataya. This is God's design. This is God's gift. Ephesians chapter 4 verse 11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastor teachers. The pastors are God's gift sa church. Hindi maganda kung walang pastor. Hindi something positive kung wala kang pastor. It is God's design. It is God's gift. At ang sabi ng Panginoon sa mga members, obey them that have the rule over you and submit yourselves. So again, sa konteksto ng lokal na iglesia, hindi ko inaasahan na yung mga members ng, for example, meron dyan sa may kanto ng kay Pumbo ng Cornerstone Bible Baptist Church. Hindi sila obligadong mag-submit sa akin because I am not there. I don't have rule over them. So merong otoridad na inilagay ang Diyos. So members to elders, and then on the same time, and the same verse, elders to the members. Merong obligasyon, merong dedikasyon yung pastor sa kanyang mga members, for they watch for your souls. Primarily, ako ho ay nagbabantay sa inyong mga kaluluwa. As they must give account. Ako yung mananagot. Hindi ako mananagot sa mga members ng kabilang local church. Mananagot ako sa mga members ng church na ito. That they may do it with joy and not with grief, for it is unprofitable for you. So, again, this is what we see in the New Testament. Merong parameters, merong involvement and commitment sa mga members, and merong dedication, dedicated relationship between members of the pastors and pastors of the members, and this is what we call church membership. Bahagi ka, member ka ng lokal na iglesia. Ito ay isang bagay na napakahalaga. Now, ilan sa mga considerations sa tinalakay natin about church membership, it must be a regenerate church membership. This is also stated, this can be also stated as believers or saved church membership. Ang katotohanan, ang katawan ni Kristo, the universal church, ay binubuo lamang ng mga tunay na mga ligtas. At ang goal ng lokal na iglesia ay ma-maintain ang katotohanan ito or mangyari ito o ma-reflect ito sa local church, na ang mga magiging miyembro lamang ng local church ay mga tunay na
mananampalataya. And yes, hindi natin nababasa ang puso ng mga tao. That's why ay meron tayong mga kahit pa paano ay ilang mga guidelines, and let's use the word filters. Hindi lang basta lahat ng pupunta rito at sa Lord, Brother Paul, gusto ko na maging membro, tas member na agad. Hindi basta matagal lang nandito, member na agad. There are some things that we can observe. Inobserbahan natin yung kanilang profession of faith, yung kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Kristo. And then, inoobserbahan natin yung kanilang testimony, yung kanilang pamumuhay. At ito ay maliwanag sa salita ng Panginoon. Letter B ng consideration is baptized church membership. Believers' water baptism is the physical sign of our true spiritual union with Christ's death and resurrection. And then sa Acts chapter 2 verse 41, and they that gladly receive His word, ano daw, yung mga tumanggap ng ebanghelyo were baptized. At ano nangyari? The same day, there were added unto them among the disciples. Sila ay pumisan kasama ng mga tagasunod ni Kristo. Sila ay mga naging tagasunod din ni Kristo. About 3,000 souls. They first believed the gospel, they got baptized, and they got added. So, nahandun yung baptized church membership, and they continued steadfastly. Then doon papasok yung pangatlong punto, voluntary church member. Hindi tayo namimilit, hindi tayo nanunutok ng baril, hindi pag may pumasok ditong bisita, hindi ka namin papauwiin hanggat hindi ka nagpapamember sa church na ito. walang ganun. Walang pilipitan ng kamay para maging member. No one is nor should be forced to be a member of a local church. It is not a prerequisite to be saved. Hindi mo kailangan maging kaanib ng church na ito para ka maligtas. Acts 2 verse 42, and they continued steadfastly, na doon yung willingness nila. Verse 44, and all that believed were together and had all things in common. So nahandoon yung kanilang voluntary joining of themselves together with believers in that church at Jerusalem. So voluntary church membership. So yun yung pangatlo. So kung natatandaan niyo, ano ho yung una? Biblical authority, primacy of the New Testament. Ano yung pangalawa? Believers' baptism. Okay, hindi lang basta baptism, believers' baptism. And then ano yung pangatlo? Biblical church membership. Now, ano yung pang-apat na Baptist distinctive? At siguro yung iba ho sa inyo magiging, ano to? Maaaring hindi magiging ganong kapamilyar dahil hindi ito madalas nababanggit. And how I wish maging sa ating ministeryo ho dito sa church ay nababanggit ho ito. Pero pag pinag-aralan natin, okay, makikita ho natin na yun pala yun. Okay? What's the fourth one? Priesthood of believer. Priesthood of the believer. Okay? Ang pagiging sa hindi pamilyar na term, saserdote, o sa pamilyar na term, which is the talagang equivalent, ang pagiging pari ng mga mananampalataya. Now, medyo weird na agad. Dahil muli, hindi ito paninira, pero ito yung totoong kalagayan. Para ho sa atin na may mga kinalakihang reliyon, ay ang mga pari ay isang special na grupo ng mga tao. Sila pari, ako hindi. Nakuha niyo ba? Meron tayong idea na ganun. Pero isa ito sa mga katotohanan na tingin ko, dapat gusto kong ma-appreciate natin at mamangha tayo sa biyaya ng Diyos na ito. And then makita natin na ito ay talagang pinanghahawakan ng mga Baptist. And kaya isa ito sa mga distinctive natin. Priesthood of the believer. What does it mean? We believe that every Christian has been blessed with great privileges and accordingly bears huge responsibilities. Ang mga mananampalataya, nung tayo sumampalataya sa Ebanghelyo, ay pinagpala ng mga dakilang pagpapala. At sabi nga ni Spider-Man, hindi ni Spider-Man, ng lolo ni Spider-Man, o tito niya, with great powers comes great responsibility. So merong responsibility yung mga pribilehyo natin bilang Kristiyano. Ephesians chapter 1 verse 3, ang sabi, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us." Sino yung us? All believers with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ang bawat
Kristiyano, pinakamatanda at pinakabata, pinakamalakas at pinakamahinang Kristiyano is blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Now, yung immature na Kristiyano ay nagkukulang siya sa pagiging good steward nung lahat ng blessings na yon. Pero hindi natin pwedeng sisihin, si Lord kasi tinipid niya. Si Lord kasi maraming blessing ang ibinigay niya kay brother ganito, at pagdating sa akin, konti na lang. Parang sa bata, ba't sa kanya madami? Nagrereklamo yung bata. No. God has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Okay? Not in a religious system, not in a religious sect, hindi sa sekta ng relihiyon, but in Christ. If you are truly in Christ, kung ikaw ay totoong ligtas, we are blessed with all spiritual blessings. Okay? Napakaganda. God through the Holy Spirit enables us to fulfill our responsibilities. Ang Diyos, isa sa pinakadakilang blessing, actually pag tinuloy niyo yung basa ng Ephesians chapter 1, ang isa sa pinakadakilang blessing na ito, nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Could you imagine that? The third person of the triune God, nakatahan sa atin. Just pause for a while at namnamin at ipaalala natin sa ating sarili yung katotohanan at yung tindi at yung bigat at yung ganda at yung sarap ng katotohanan na yun. At yung banal na Espiritu nakatahan sa atin ang gumagawa sa atin at nagbibigay sa atin ng kakayahan para matupad yung ating magkaroon ng katuparan yung ating mga responsibilidad. Romans 8 verse 13, ang sabi, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit, what? Do mortify the deeds of the body, ye shall live. Yung ating pang-araw-araw na pakikipaglaban sa kasalanan, it is through the Holy Spirit. 1 Peter chapter 1 verse 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth, ano daw? Through the Spirit. We learn the truth and we obey the truth. Sa paanong paraan? Through the Holy Spirit of God. And to unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. So nahandoon ang tulong ng banal na Espiritu sa atin bilang mga mananampalataya para matupad natin ang kalooban ng Panginoon. Now, narito ang katotohanan. One of the profound truths that beautifully illustrates the blessedness, responsibilities, and competency of all believers as upheld by Baptists is the concept of the priesthood of the believer. Ayan. Isa sa mga konsepto or katotohanan na nag-encapsulate o nagpapakita ng blessedness, hindi lang basta blessed, hindi lang basta biyaya, kundi responsibilidad, hindi lang basta responsibilidad, kundi competency, kakayahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay itong katotohanan ng pagiging, muli sana wala na yung weirdong pari ng lahat ng mga mananampalataya. Okay? Now, para maunawaan natin yan, mamaya ay titingnan natin ano ba ang gawain ng priest or pari sa lumang tipan. First, saan nakatungtong ito? Hindi ito gawa-gawa ng Baptist lang. Ito ay katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos. 1 Peter 2:5. Peter talking to believers. Kausap niya ang mga mananampalataya at ang sinusulatan niya ay mga mananampalataya na nagkalat sa iba't ibang mga lugar. At ang sabi ni Peter, ye believers, as lively stones, are built up a spiritual house. So ang mga mananampalataya ay ang gusali talaga ng Diyos, ang iglesia ng Panginoon. Hindi lang yun, ayun daw, ye are also what? Unholy priesthood. Ye believers are part or among a holy priesthood. Ito ay hindi madalas nababanggit, hindi madalas natuturo sa mga churches at hindi nadidiinan. So therefore, sa Biblia, ang pagiging, kumbaga, parang yung, nasasabi natin dito minsan, yung word na saint,
sa kinalakihan natin, ang mga saint or santo or santa ay mga exclusive na grupo ng mga super babanal na mga tao. Tama ba? Sa Biblia, kung ikaw ay Kristiyano, you are called saint. Again, just the normal, actually mas madalas pang tinawag na saint ang mga Kristiyano sa Biblia kaysa Christian. Okay? So, ang mga santo at santa ng JCBC. That's just true. Yung gamit, so sana makuha natin, yung word na saint, biblically speaking, ay hindi lamang mga espesyal na grupo ng mga tao. Ang word na saint ay lahat ng mga mananampalataya. It follows now, yung word na priest or pari ay hindi lamang sa mga lalaki at espesyal na grupo ng mga lalaki, kung hindi ito'y tumutukoy sa lahat ng mga ang bawat mananampalataya, ang mga totoong Kristiyano, lahat ay mga saserdote or pari. At yung iba sa inyo, tinitingnan ako ng weirdo. Paul, parang ang weird. Hindi ko ibig sabihin na lahat ay pastor. Ako ho ba? Pero lahat tayo ay, in a sense, pari. At pag tinabing pari or priest, ano bang gawain ng pari? Baka mamayang alam lang natin ay yung pari sa kanagis ng relihiyon at hindi yung pari na sinasabi ng salita ng Diyos. Iyon. Kaya titignan ho natin ito. What does it mean? If we are, ang Bible na nagsabi, ye are a holy, what? Priesthood. So nasa priesthood ba tayo? Yes. Kung magagalit ho kayo sa akin, hindi kayo sa akin magagalit kayo sa Biblia. Now, ito yung mahalaga. Anong ibig sabihin ito? What does it mean? Ang sabi ni J.V. Fesco, isang mahusay na theologian, sabi niya, the doctrine of the priesthood of all believers states that all believers in Christ share in His priestly status. Ayan. Dahil nga tayo ay na kay Kristo at si Jesus ang ating dakilang saserdote, there is a sense that we share in this priestly status. Therefore, there is no special class of people who mediate the knowledge, presence, and forgiveness of Christ to the rest of believers. Wala nang espesyal na grupo ng mga tao na sila yung namamagitan sa iyo at sa Diyos. Okay? Hindi na ho kayo dadaan kay Brother Paul para makalapit sa Panginoon. In a way, ito ay very unfamiliar, but also in a way, ito yung pinakapamilyar. Bakit? Hindi na kayo dadaan kay Brother Paul para mag-pray. Pag nagpe-pray kayo, kanino kayo dumediretso? Sa Diyos. That is a function of a priest. So itong term na ito ay madalas unfamiliar sa mga Kristiyano, pero along the way or throughout our Christian lives ay na-enjoy na natin itong bagay na ito. We can come to God. We go to God in prayer by the Lord Jesus Christ. That is part of the priesthood of the believer. Hindi na kailangan ng espesyal na klase ng mga tao na mamagitan. Hindi nyo kayang... Merong grupo ng relihiyon na ang mga members nila walang Bible. Kasi hindi daw kayang unawain ng mga membro. Hindi talaga ini-encourage. Ang meron lang ang mga membro nila, mga babasahin nila, pero walang mga Bible. At ayaw magbasa ng Bible ng mga members nila. Bakit? Hindi nyo kayang unawain. Itong Bible sa harapan na ito ay nakabukas. Ito'y sumisimbolo na ang Bible sa church na ito ay pwedeng buksan at dapat buksan. At may kalayaang buksan. Presence, yung presensya ng Diyos. Hindi na sa pamamagitan nung namamagitan at yung pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo. Well, tuloy natin.
forgiveness of Christ to the rest of believers, and all believers have the right and authority to read, interpret, and apply the teachings of Scripture. Ang bawat Kristiyano ay meron kayong karapatan at meron kayong otoridad at kakayahan na basahin, interpreta, at i-apply ang salita ng Diyos. Yes, tinuturuan natin ng mga tamang kaparaanan kung merong rightly handling or dividing the word of truth at kailangan matutunan yung bagay na yun. Pero ang punto ay kaya nyo. Kaya at dapat. Sabi ni Kevin Bowder, another definition, anong ibig sabihin ng priesthood of all believers? Baptists understand the priesthood of the believer to mean that Christians require no separate priesthood. Wala na tayong ibang kailangan na priesthood other than that of the Lord Jesus Christ. Because Christ is the only mediator between humans and God, each believer has the privilege and duty of direct access to God. This direct access places the believer in a position to make intercession for other believers. Again, isa sa paraan na na-exercise natin yung priesthood natin bilang Kristiyano, we pray for others. Tama? Lumalapit ka sa Diyos para sa iba. Anong gawain ng priest sa Old Testament? Lalapit sa Diyos, dala-dala yung alay ng iba. Lalapit siya sa Diyos para sa mga taong na papasok siya sa holy place at yung great high priest papasok sa Holy of Holies para sa mga people sa labas. He represents. And we can come to God. Kanina lamang sa ating opening prayer sa Sunday School, we prayed for our fellow Filipinos na masasalanta. So again, we can come to God. And that is one of the great blessings of the truth ng priesthood of all believers. Dahil kung nung lumang tipan, subukan mong pumasok sa Holy of Holies, patay ka kaagad. Una, kung hindi ka Levites, at pangalawa, kung hindi ka kasama doon sa priesthood, at pangatlo, kung may kasalanan ka, pag pumasok ka sa Holy of Holies, dead ball. Hindi tumatanggap ang Diyos ng may kasalanan. Actually, yung priest ay kailangan munang mag-alay mismo ng hain para sa kanyang sarili, sa kanyang kasalanan, bago siya mag-alay ng hain para sa kasalanan ng mga tao. Pero siya ang tumatayong representante at namamagitan sa mga tao sa Diyos. And in our prayers, for example, tuwing prayer meeting, nagtatalaga tayo ng ilang mga kalalakihan that is interceding. We exercise that priesthood. So sabi ko nga sa inyo, ito'y hindi pamilyar, but at the same time, isa sa mga lagi nating ginagawa na maaaring hindi nating alam na yun pala ang tawag doon. So the priesthood of the believers. Now, muli nga ho, medyo mas detalyihin natin. Ano ang function ng priests sa Old Testament? Ano yung function ng priest sa Old Testament? The basic duty of a priest is to represent humans before God. Yun yung basic duty ng pari sa lumang tipan na siya ang tatayong representante ng mga tao sa harapan ng Diyos. A priest serves as an intermediary or mediator. Siya yung namamagitan, communicating with God on the behalf of individuals who are unworthy to stand before Him. Siya yung tumatayo sa harapan ng Diyos at nag-aalay na nalangin para sa mga tao. A priest's principal responsibility is to secure forgiveness on behalf of those whom he represents by offering sacrifices that satisfies God's justice and expiates or wipes away the guilt of the sinner. Isa yun sa pangunahin. Pag binasa natin ng lumang tipan, isang pangunahing gawain ng pari ay mag-alay ng mga alay para sa kasalanan ng mga tao, para sila ay patawarin ng Panginoon. Once the sin has been dealt with, the priests may also offer other kinds of offering representing devotion, thankfulness, and worship. Hindi lamang sin offering, merong mga wave offering at meron pang mga grain offering, meron pang mga first fruits offering at lahat ng ito ay nagsisimbolo ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. So very active. Sana makita ho natin ang mga tao ay ang mga tao ay pupunta sa templo at sila man ay mag-aalay sa Diyos, sila man ay hihingi ng patawad sa Panginoon, dadaan sila sa sa priests. Napakahalaga ng priest o ng pari
sa lumang tipan. Well, nabanggit na natin ito noon sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit ang tagal nakalaya ng mga Pilipino sa Kastila? Isa sa mga dahilan ay ang pari. Kasi pag nagrebelde ang mga Pilipino, aalis ang mga paring Kastila, sino magpapatawad ng kasalanan? So parang ang equivalent, pag nagrebelde ang Pilipino, pupunta sa... Isa yun sa mga dahilan actually talaga ang tagal na suppress na napailalim sa Kastila. Bakit? Dahil sa maling paniniwala na meron pang namamagitan. Na kailangan mo pang dumaan sa mga pari. Hindi na kailangang dumaan sa mga pari. Meron ng isang tagapamagitan, si Kristo Jesus. Important, the Old Testament priesthood, mahalaga ito. The Old Testament priesthood, however, could neither satisfy God's justice nor remove the guilt of sinners or the guilt of sin. Since priests and the sacrifices alike were flawed and finite, neither could accomplish the work of salvation. Hindi nakakapagligtas yung mga pag-aalay ng mga hayop, hindi nakakapag-alis ng kasalanan yung dugo ng mga hayop at yung pag-aalay ng mga pari, hindi yun ultimately ang nakapagdudulot ng kaligtasan. Ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 1, "For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices," ano daw? Can never. May chance daw ba? Wala. Can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. So therefore, pag meron kayong nakausap na ang paniniwala na ang kaligtasan sa lumang tipan ay sa pamamagitan ng gawa at isa sa mga gawa ay pag-aalay, no. Hindi yun pwedeng magligtas. No, hindi lang nung lumang tipan hanggang ngayon, hindi yung mga pag-aalay natin na nagliligtas. I-donate mo man ang lahat ng iyong buong pag-aari at ipamigay mo doon sa mga nasalanta ng Bagyong Tino, hindi ka pa rin makakabili ng kaligtasan. Number 2, or verse 2, "For then," ano sabi? "Would they not have ceased to be offered?" Mga kapatid, listen. Kung yung mga ginagawa ng lumang tipan ay nakakapagligtas, hindi na dapat tinigil yun. Kung buo, wag mong sirain. Wag mong sirain, wag mong alisin. Buo eh. Hindi na, kung nakakapagligtas ang pagsunod sa 10 utos, kung nakakapagligtas ang pag-o-offer at mga mabuting gawa ng lumang tipan, hindi na darating si Jesus. At dumating si Jesus at ang mensahe nun, lahat ng best efforts ng tao ay hindi kaya. So hindi na daw dapat tumigil because that the worshippers was once purged should have no more conscience of sins. Verse 3, "But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year." Bakit daw? "For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins." Posible daw ba? No. No. Hindi yung pag-aalay ng mga dugo ng hayop ng lumang tipan hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Mga kapatid, hanggang ngayon, meron pa rin sinusubukan yung ating mga kababayan. Anong inaalay ng ibang mga kababayan natin tuwing mahal na araw? Sarili nilang dugo. Sinusugatan nila yung sarili nila. Nagpapapako sila sa krus tuwing mahal na araw. Para daw mabawasan o maalis ang kasalanan nila. Yun ay paglapastangan sa pangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus, tapos na. May naalala ako, dun sa Bible school namin dati, meron kaming graduation banquet at kami ay dinadala sa isang class na hotel para masubukan man lang. At dumating yung pagkain, and excited, medyo first time akong kakain sa isang 5-star o 3-star na hotel nung time na yon at excited ako. At pagtikim ko ng pagkain, matabang. At sabi nung kaklase ko, hindi ko makalimutan yung sabi ng kaklase, for some reason nag-stick sa akin, kinuha niya yung asin. Sabi niya, salt, an insult to the chef.
Yun daw asin ay insulto sa nagluto. Bakit? Pag nilagay mo yun, ibig sabihin mo, yung luto niya ay may kulang. Kulang yung luto mo. Dadagdagan ko. At yung mga nagpapatulo ng kanilang sariling dugo tuwing mahal na araw, sinasabi nila, Jesus, kulang yung ginawa mo sa krus. Dadagdagan ko o ako ang gagawa. Hindi ho yun maliit na bagay. Yung mga dugo mga dugo ng hayop na inalay ng lumang tipan cannot wash away sins, and believe me mga kapatid, sa aking salita ng Diyos, maging yung dugo ng tao na pinapatigis sila tuwing mahal na araw, hindi yung makakapag-alis ng kasalanan. Gaano man sila kasensero. According to what we read sa Hebrews chapter 10 verse 1, the law having a shadow of good things to come. Kung pagbinalikan natin, ito ay shadow. Yung lahat ng pag-aalay sa lumang tipan, yung mga hayop, libo-libong mga hayop na pinatulo ang dugo at sinudog doon sa altar, lahat ng yon ay anino lamang. Kumbaga picture lang nung darating na tunay. Yung ng pinakakatawan. It is a shadow of good things to come. That is, ano yung darating? The sacrifice that God Himself will provide. The Lord Jesus Christ. Ang Diyos mismo. Dahil yung mga alay ng tao ay hindi kaya mag-alis ng kasalanan, ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanyang bugtong na anak, ang kordero ng Diyos. Hindi siya kordero ng tao, siya'y kordero ng Diyos. Siya'y alay ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. The shadow of good things to come, and that is the Lord Jesus Christ. Hebrews 10 verse 7, ang sabi, then I said, behold, I have come to do your will, O God. So this is a prophetic, this is a quotation from the Old Testament ng prophetic na iteration patungkol kay Kristo, na darating siya, O God, that is as it is written of me in the scrolls of the book. When he said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings. These are offered according to the law. Verse 9, then he added, behold, I come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. Verse 10, and by that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. By the way, hinighlight ko yung word no will. Balikan lang natin, nawala ano. Then said I, this is pertaining to Christ, the second person of the triune God, the Son. Then said I, behold, I have come to do your will, yung kalooban mo, O Ama. Okay? Pagdating sa verse number 9, then he added, behold, I have come to do your will, yung kalooban ng Ama. Verse 10, and by that will. So yung verse 10, yung will sa verse 10 ay hindi future tense, yung word na will sa verse 10 ay will na kalooban. Sa pamamagitan ng kalooban na yun, yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos na yun, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. That is the will of God. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang paraan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na subukan mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng 10 utos. Hindi kalooban ng Diyos na subukan mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpipinitensya. Hindi kalooban ng Diyos na iligtas mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay ginawa ni Jesus. We have been sanctified. How? Through the offering of the body of Jesus Christ. Yung mga mananampalataya ay binanal. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Paano daw? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo. O napakahalaga ng huling 3 salita. Ano yung huling 3 salita?
once for all. Minsan niyang ginawa, hindi na kailangang ulitin. Tapos na. Tapos na. Ang kaligtasan ay tapos na. At anong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Hindi gumawa tayo ngayon para tayo maligtas. Ang tinuturo sa atin ay tumingin tayo sa tapos na. Halimbawa, umuwi ka, nagmamadali ka, ay, sorry po, na-late ako, magluluto na ako. Hindi, tapos na. Magluluto ka pa ba? Tapos na eh. Pupunta ka na lang dun sa natapos na. At tatanggapin mo. Kakainin mo. Titingin ka na lang kay Kristo nang tinapos niya na ang kaligtasan. At saasampalataya ka sa Kanya. At bibitawan mo ang pagtitiwala sa iyong sarili, sa iyong sariling katuwiran, at anuman na akala mo magpapaging dapat sa iyo sa harapan ng Panginoon. Dati akala ko yung kabaitan ko. Dati akala ko yung pagsisimba ko linggo-linggo. Yung iba, yung pagdadasal gabi-gabi. Yung iba, sinasabi, di ba nung nakakalimot kay Lord, kala nila okay na yun. No, bitawan mo lahat ng yun at tumingin ka dun sa tapos na. Once and for all. Sabi ni Kevin Bowder, animal sacrifices were offered repeatedly because they could not sanctify sinners. Tuloy-tuloy, pero dahil hindi ito nakakapagligtas. Christ, by sacrificing His own body, has brought sinners to perfection once for all. Consequently, His sacrifice must be a one-time, unrepeatable event. Hindi inuulit yun. That's why we don't believe dun sa Roman Catholic doctrine ng transubstantiation, na yung tinapay at saro o yung katas ng ubas ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo miraculously na paulit-ulit na hinahati. By the way, naging question ko noon, bakit tinapay lang ang sa atin? Bakit wala tayong So hindi pwedeng ulit-ulitin. Dahil minsan magpakailanman. Hebrews chapter 10 verse 11, and every priest standeth daily ministering, offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. So yung mga priests nung lumang tipan, again, sana wag niyo makalimutan, ng ating pinagtinitingnan dito ay yung priest. Yung mga priest sa lumang tipan, lalabas sa templo, araw-araw, nakatayo sila sa harapan ng templo, naghihintay sila sa mga tao. Okay, yun yung offering, iaalay nila. Kinabukasan, hantay na naman sila, offering, iaalay nila para sa mga tao. Paulit-ulit yun. Every day, nakatayo sila sa harapan ng templo. Pero in contrast to that, verse 12, but this man, Jesus Christ, after He had offered one sacrifice for sin forever, sat down. Tapos na eh. Tapos na. Parang nagtatrabaho kayo, tapos nakita mo yung kasama, ba't nakaupo ka lang dyan? Tapos na eh. Tapos na. Si Jesus nag-alay minsan. At pagkatapos nun, naupo na siya. Dahil tapos na ang pag-aalay para sa kasalanan. Sabi ni Kevin Bowder, again, to be saved, sinful humans needs a priest. This priest must represent them before God, presenting a sacrifice that will propitiate God's justice, expiate their sins. Para maligtas, kailangan natin ng tatayo para sa atin sa harapan ng Panginoon at mag-aalay ng isang alay na sasapat para maghugas ng ating mga kasalanan. At ang tanging pupwede lang at ang kaisa-isang na gumawa nun ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. The Aaronic priesthood or the Aaronic priests could not fulfill this responsibility because neither they nor their sacrifices were adequate. However, by offering His own body as a sacrifice for our sins, Jesus Christ has perfectly satisfied all priestly requirements. His work is complete. It need not to be repeated. In fact, it cannot be repeated. Hindi to pwedeng ulitin, hindi to kayang ulitin. So having Christ as our great high priest gives us great privileges and responsibilities, both vertical and horizontal.
Dahil si Jesus ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, okay, Lord, malinaw ang iyong salita, tapos na, at ang kailangan kong gawin ay tumiwala kay Jesus. At kung ikaw tumiwala na kay Jesus, ikaw totoong Kristiyano na at napatawad na at naligtas ka na mula sa iyong mga kasalanan, si Jesus na ang iyong great high priest, meron tayong mga pribilehiyo at mga responsibilidad. Verse 19 ng Hebrews chapter 10, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest of the by the blood of Jesus. That is our access. Naalala niyo, sabi natin kanina, hindi wala tayong time para tingnan pa sa lumang tipan. Hindi pwedeng basta-basta pumasok sa Holy of Holies. Merong lugar sa templo na yun ang lugar na kung saan bumababa ang presensya ng Diyos. That's the Holy of Holies, kabanal-banalang dako. At hindi pwedeng basta-basta pumasok doon. Pag ang high priest ay pumasok doon na may kasalanan, patay. Pero ang sabi, again, if you would underline, bilugan nyo ang verse 19, napakaganda. Totally different. Ang sabi, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest. Kung lumang tipan, baka mangingimi ka, pambihira. Pag pumasok ako dito, tapos meron akong hindi kinonfess na kasalanan, patay ako. Pambihira. Pero ngayon sa bagong tipan, we can come to the presence of God. Anong biyaya yun? And sino lang ang pwedeng pumasok sa holiest of place? Priest. And again, because in Christ, we are a royal priesthood. And we have access. Papasok tayo sa presensya ng Diyos, ang daladala natin ay ang dugo, hindi ng mga tupa o ng mga hayop, ang daladala natin ay ang dugo ni Kristo. Hindi dahil nag-offer tayo muli, kundi dahil tayo mananampalataya niya na namatay sa krus at nagbayad ng ating mga kasalanan. We, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Hindi mga santo na isama mo man ang picture ng lahat ng 12 apostol at picture lahat ng mga santo at santa at ibitin mo sa leeg mo, hindi sila makakatulong sa iyo sa pagpasok sa presensya ng Diyos. Ang tangi lang na paraan para tayo makatungo sa presensya ng Diyos ay ang dugo ni Jesus. Si Jesus lang. Verse 20, by a new and living way which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Hindi na ngayon, bago na ngayon, hindi na sa lumang tipan, dadaan ka kila Aaron, dadaan ka sa priesthood, hindi na sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, wala na yon, obsolete na yon, bago na yung daan. Meron ng bagong daan. Anong daan yun? It is consecrated to us through the veil, sa pamamagitan ng ano ba yung veil? Kurtina, tabing. That is to say, His flesh. At yun yung larawan doon sa templo na namatay si Kristo, na hapak yung veil, na nagsaseparate ng holy place sa the Holy of Holies. At yun ay nagsisimbolo sa katawan ni Kristo na pinaghati-hati. Yun yung inaalala natin tuwing Lord's Supper. Verse 21, and having an high priest over the house of God. Meron tayong high priest, si Kristo. Ano ngayon ang mga privileges natin? Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Pwede tayong lumapit. Dapat tayong lumapit. Again, hindi dahil good performance tayo kahapon, hindi dahil na-checkan natin lahat ng prayer time natin last week, sa pamamagitan pa rin ng dugo ni Kristo. Ang pinakamalakas na Kristiyano at pinakamahinang Kristiyano, pareho pa rin ang paraan ng paglapit. So let me encourage you, kapatid, kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, tinitingnan mo Christian life mo, puno ng pagpalya at sinong wala. Iisa pa rin ang paraan para tayo lumapit sa Panginoon, sa pamamagitan pa rin ni Jesus. So kapatid, lapit.
let us draw near. Hindi lang yun, pagdating sa verse 23, let us hold fast. Isa ito sa responsibilidad natin, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw kay Kristo. Manatili kang manampalataya sa Ebanghelyo na si Jesus lang ang daan ng kaligtasan. And then verse number 24, let us consider one another. Another responsibility. Muli, ito yung napakaganda na yung ating personal faith in Christ brings us to the community of faith among believers. Hindi yun pwedeng iwasan. Hindi pwede sa Christianidad, hindi biblical na Christianidad. It's just Jesus and me. No, tuloy-tuloy. Let us draw near, let us hold fast, let us consider one another. To provoke to love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together. So, narito ang katotohanan. Kailangan ko bilisan. Christ, our great high priest, has offered himself to God for our sins and has secured for us a direct access to God through him. Si Kristo ang ating high priest at sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili, meron tayong access sa Panginoon. At tayo ngayon, in and by Christ, every believer is a priest. Again, as Peter said, a holy priesthood, and can come to God to offer up worship, thanksgiving, and prayers. Hindi na tayo ngayon dadaan. Hindi nyo na kailangan dumaan kay Brother Paul. Brother Paul, ito yung offering namin sa Panginoon. And then tatanggapin ko, and then papasok ako sa Holy of Holies. And then, Lord, ito yung alay ng mga tao sa iyo. No, we can come to God and offer and pray and ask forgiveness. The priesthood of the believer is seen specifically in the ministry of intercessory prayer. Because, capital B, because each believer can approach God directly in prayer, each believer can pray effectively for others, believers and unbelievers. Again, yun ang trabaho ng priest, manalangin sa Panginoon para sa mga tao. We can and we must, we are commanded to pray, even for others. Yung offering sa Panginoon, we can and must offer what? We must offer our whole selves. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that, that you present your bodies to your pastor and your pastor will offer it to God? No. That you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Tayo mismo, ipe-present natin yung ating mga sarili. That's a function of a priest. Our words, Hebrews 13 verse 5, by him therefore let us what? Offer. Sino lang ang pwede mag-offer? Priest lang ang pwede mag-offer. And now, in and through Christ, we are a holy priesthood. We offer the sacrifice of the praise of God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Yung nagpupuri tayo sa Kanya, nagpapasalamat tayo sa Kanya, umaawit tayo sa Kanya. Our good works, Hebrews 13 verse 6, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Again, we're not doing good to be saved. It is because we are saved, we are to do good. Our resources, maging yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, Philippians 4 verse 18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Mga kapatid, huwag niyo maliitin. Huwag niyo tingnan na parang, well, bahagi lang ng worship service. When you offer, at again, hindi lang sa offering, Wag nyo sanang isipin na sa offering box lang ng church. But when you, kahit hindi alam ni Brother Paul, hindi alam ng kahit sinong kapatiran, when you do good as a believer, as a Christian, hindi nyo kailangan i-report lahat kay Brother Paul o i-post sa social media, but you do good. With such sacrifices, God is well pleased. Nakadalulugod ang Diyos. So that great truth ng pagiging priest ng bawat mananampalataya, we have access to God. Paano yun? Through our Lord Jesus Christ.
again, just a reminder, that's why we end our prayers lagi in Jesus' name. Hindi siya parang magic word, abracadabra. No. That is, lahat ng itong sinabi natin, we offer up to you, God, through Christ. In Jesus' name. Hindi sa magic name, kung hindi, again, yung name ay pumakatawan sa kabuuan. Primarily sa kanyang ginawa sa krus na pagbabayad ng ating mga kasalanan, kanyang muling pagkabuhay, at siya'y nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Sa pangalan niya na nasa kanan mo na namamagitan para sa amin. That's what, yun yung laman nung pag ini-end natin yung prayer natin in Jesus' name. Sana mapaalalahanan tayo na this wonderful truth na pinangahawakan. So, ano ang punto? Ito yung naggagawang distinct, isa sa mga distinctiveness. Yes, medyo pareho tayo dito sa mga Presbyterians, sa mga Methodists, lalo na yung mga nag-hold sa Evangel. Pero ito yung, Brother Paul, pag tinanong ka, anong pagkakaiba ng Baptist sa Roman Catholic? Ito yung isa sa malaking pagkakaiba. Wala na tayong priests na special na grupo ng mga tao. Ito na ngayon lahat. Meron tayong pastors and elders, yes, pero hindi kami namamagitan sa Diyos para sa inyo. You can go directly to God to pray, to offer, to worship. Yun yung isa. Or sa mga Episcopalian, yun yung isa sa sa Greek Orthodox Church or Church of England, ano yung mga pagkakaso. Yung may mga hierarchy na ganun. So, wala tayong ganun. We believe in the priesthood of all believers. Huwag nyo isipin na, si Brother Paul, magpapapray ako kay Brother Paul kasi mas malakas ang signal ni Brother Paul. No. My access is your access. It's the same. Hindi kagaya nung, anong SIM card mo? Ay, mahina yan dito. Doon, malakas. Huwag isipin na yung SIM card ni Brother Paul ay mas malakas. No. We only have the same access. We all have the same access through the Lord Jesus Christ. So take courage, mga kapatid. Let's enter the holiest with boldness. The priesthood, the great, wonderful doctrine ng priesthood of the believers. Meron ho ba may tanong? Question? Question po? Wala? Hey, Brother Totoy? Good morning. Good morning po. Wala pa rin. Paki-ano po yung mic. Hello. Hello. Good morning. Good morning po, brother. Good morning po. Tatanong ko lang po, being a priesthood na mga mananampalataya, pwede ba nating ipag-pray yung buod sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, yung kasalanan? Nagpe-pray tayo para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Pero pwede ba nating ipag-pray na yung kasalanan ng mga mahal natin sa buhay ay yung kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan? Okay. Ang isip ko ay tumatakbo sa dalawang bagay. Una, meron tayong mga example sa lumang tipan. For example, si Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 1, siya ay nag-pray para sa buong bayan. Tumingi ng kapatawaran ng kasalanan. And that is, as I understand that is to ask for God's patience and mercy na wag ibuhos ang kanyang galit or yung kanyang galit, kasi wasak na yung wall ng Jerusalem eh. Yun yung judgment ng Panginoon sa kanila. Na sila'y patawarin in a sense na, Lord, kumbaga awatin mo na yung ang galit mo at sa biyaya mo ay makapag-rebuild kami ng wall at ng temple at makapag-resume ang pagsamba sa iyo sa Jerusalem. Now, in a sense, we can pray for that. Lord, patawarin mo ang aming mga kababayan na patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mahabag ka, maawa ka. Siguro yun yung mas gagamitin kong salita. Mahabag ka at maawa ka. But ultimately, yung forgiveness ng kasalanan in a salvific sense, at baka mamaya doon ho patungo ang inyong tanong, sa ikaliligtas,
yung mismong tao na yon ay kailangan magsisi at manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So we cannot pray others to heaven. Talaga ipapanalangin mo sila at yung panalangin mo magiging sanhi para sila ay maligtas. Still, ang Panginoong Hesukristo pa rin at kailangan pa rin na magsisi at manampalataya. But maaari natin hingin sa Panginoon, Lord, maawa ka, mahabag ka. Baka mamaya ay mas matinding parusa o ilapag agad o nang maaga ng Diyos ang kanyang galit sa taong iyon ay maging mas mahaba pa ang pasensya ng Panginoon sa kanya. So in that sense, we can pray for them, pero not ultimately for them na yun yung magliligtas sa kanila. We can pray that they may be saved. Lord, iligtas mo sila and they will need to repent and believe the gospel. So, meron pa ho ba? Question? Si Burkhardt. Hello. May mga kakilala po na patuloy na pinaniniwalaan yung makakaliligtas or nagdadasal sila sa mga santo. Alam naman natin na kinalakihan nila yon. Pero malinaw ang salita ng Diyos na hindi sila maliligtas na sa mga paniniwala nila. Ang tanong ko po is, sinarado na ba ng Diyos ang puso nila or kalooban ba ng Diyos sa kanila yon? Na hanggang doon na lang yung kaya nilang paniwala or gawin para sila maligtas? Okay. Isa ho yan sa mga mahihirap na tanong. Pero ang sagot ho doon ay hindi ko alam. Actually, hindi natin nakakaalam. Wala sa ating nakakaalam kung meron sa Bible na ang Diyos sinasarado na ang puso at isipan. Kaya hindi pwede magmalaki ang tao. Hindi, saka ko nasiseryosohin si Lord. No. Ang Diyos ay hindi pulubi. Sinabi na ang Diyos ay hindi pulubi na namamalimos ng iyong atensyon. Siya ay hari na nag-uutos, lumuhod ka sa akin. At bilang hari nag-uutos na lumuhod tayo sa Panginoon, hindi mo alam kung hanggang kailan magiging bukas ang kanyang kamay o babagsak ang kanyang espada. So hindi natin alam, Brother Carlo, kung in a way, minsan naging prayer ko na, Lord, ipahiya mo ulit ako. Dahil naranasan ko na ako mismo inisip ko, ayan, si Brother Totoy, hindi yan darating sa church, hindi yan pupunta sa church. Ayan, nandito sa church. Nung in-invite ko si Brother Totoy, nasa isip ko talaga, hindi siya pupunta. Pero pumunta at bumalik at nagpatuloy at naligtas sa biyaya ng Panginoon. So may mga pagkakataon, Lord, ipahiya mo ulit ako. Minsan meron tayong mga titignan na kamag-anak natin, mahal natin sa Lord, parang imposible na. Lord, ipahiya mo kami. Sa tingin namin, imposible. Pero I'll be gladly mapahiya na, posible pa pala. So ang sagot o Barkad, hindi natin alam kung sinarado na ng Panginoon. Pero alam natin sang ayon sa salita ng Diyos na ang Diyos ay nagsasara. Kaya nga ang utos ng Panginoon, ngayon habang naririnig mo ang kanyang boses, ngayon ang araw ng pagsisisi. Huwag mo isipin, pag may asawa na ako, may trabaho na ako, milyonaryo, at saka ako na, no. Wala kang option na ganun. Hindi yung alipin na magdidikta, yung hari ang nagdidikta. Ang Diyos ay hindi pulubi na namamalimos. Ang Diyos ay hari na nag-uutos. At pag ayaw mo magsisi, pwede niyang ibagsak ang espada ng kanyang paghahatol ora mismo. Magagawa natin ay patuloy sila ipag-pray, na buksan ng Diyos ang kanilang mga puso, at ipakita sa kanilang katotohanan. At nabanggit niyo po, Brother Carlo, yung pag-pray sa mga santo. Again, the best that we can do is to share to them the gospel. Present to them. Meron tayong pagkakataon. Yung pag-aaral natin ngayon, maliwanag, ang tanging paraan lang ay ang dugo ni Kristo. Malinaw yun sa salita ng Panginoon. Walang ibang paraan. At ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. So ang una nilang kailangan ay ang ebanghelyo ni Kristo. Meron pa ho ba? Last?
Wala na? Well, kung wala na, tayo po ay dadako sa ating break time. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya at kahabagan. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord, sa katotohanan. Napakagandang katotohanan ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming High Priest. Siya ang namamagitan para sa amin. Kung kaya't kami bilang mga royal priesthood, mga mananampalataya ay merong access sa iyo sa pananalangin, merong access sa iyo sa pag-aalay, merong access sa iyo para ipanalangin ng iba. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa dakilang biyaya na ito. Salamat sa banal na Espiritu na nakatahan sa amin. At lalo't higit, Panginoon, muli, salamat po sa minsang magpakailanmang pag-aalay ng aming Panginoong Hesus. Kung kaya't kami na mga mananampalataya ay merong ganap at tunay na kaligtasan. Ingatan mo kami, samahan mo kami, maging sa aming time ng fellowship, at maging ang pagpapalang na kakainin, pagpalain mo para sa aming katawan. Lahat ng ito hiling namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Break time po tayo. In 10 minutes, balik po tayo para sa ating worship service.